Okay, isang mapagpalang araw uli sa ating lahat. Ito inyong kapatid na patuloy na magbabahagi sa atin ng salita ng Panginoon. So last meeting, pinag-usapan po natin yung mga benepisyo ng nag-aaral ng salita ng Diyos at nakita natin sa last episode natin na kapag nag-aral po tayo ng salita ng Diyos ay maiwasan nating mahatulan ng kaparusahan at maliwanag na meron palang kaparusahan sa sinumang hindi magtatagumpay. So sa pamamagitan ng ating pag-aaral sa last episode na ating pinag-aralan, nakita natin na pwede tayong maligtas at makaiwas sa kaparusahan. So nasa episode 18 na po tayo. Ang pangako ko sa inyo, ibahagi pa yung isang mahalagang bagay na makukuha natin o magiging benepisyo natin kapag tayo nag-aral ng salita ng Diyos. So sa episode na ito, makikita natin na sa pamamagitan ng banal na kasulatan o sa pamamagitan ng Biblia ay matatagpuan din natin dito yung pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. So maraming pagkakataon sa buhay natin na pagdating sa pagkakaroon ng buhay na walang hanggan, wala tayong idea kung paano ito mangyayari at paano ito magkakaroon ng katuparan sa buhay natin. Minsan umaasa na lang tayo doon sa gawa ng tao, tulad nung nagsisimba tayo, nanalangin tayo, gumagawa tayo ng mabuti at nagpupuri tayo sa Diyos. Minsan hanggang doon na lang yung ating alam para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pero kung titingnan natin, meron tayong banal na kasulatan na magbibigay sa atin ng clear instruction para tayo ay maligtas. At ang sabi nga doon sa banal na kasulatan sa 2 Timothy chapter 3 verse 15, sabi rito, mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng kaligtasan o nagbibigay ng kapangyarihan o karunungan sa ikaliligtas natin. At kung titingnan natin, sabi yung mula pa sa pagkabata, alam natin na may banal na kasulatan para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya nga sa sinabi ni Paul sa sulat niya kay Timoteo, napakaliwanag na kung gusto nating maligtas ay kailangan natin ng isang reference, ng isang katibayan na dapat nating bigyan ng panahon o bigyan natin ng pansin. At ang reference na ito, walang iba kundi ang banal na kasulatan. At ang sabi, ang banal na kasulatan nito may kapangyarihan magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So, ibig sabihin, yung purpose ng banal na kasulatan ay matuto tayo sa ikaliligtas natin. Kaya nga sabi, may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan. So yung kapangyarihan na yan ay matatamo natin kung ito ay ating mababasa, maintindihan at lalo higit maisa sa pamuhay natin yung mga nakasulat sa banal na kasulatan. Kaya nga sa pagkakataong ito, nililinaw ngayon sa atin na ang Biblia pala ay merong kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan para ikaw ay maligtas. So minsan hindi natin nabubuklat ito at kadalasan hindi natin ito pinahalagahan. Kaya nga kung gusto nating magkaroon ng kaligtasan, number one na kailangan natin para matiyak natin yung ginawang pagliligtas at kung paano tayo maliligtas, dapat matiyak natin na meron tayong tamang reference, meron tayong tamang pinagkuhanan ng mga instruction para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So dito, pinakikilala ang banal na kasulatan o ang Biblia. Lahat tayo may mga Bible sa bahay at alam natin na ang Bible nito ay ginagamit ng halos sa maraming relihiyon at ang kadalasan ay ang mga bumabasa nito yung mga tagapanguna lang. Pero sa atin, binigyan tayo ng Diyos ng kaunawaan, karunungan, at higit sa lahat, meron tayong pagkakataong ito ay mabasa natin at maunawaan sa tulong ng Banal na Espiritu. Subalit wala tayong panahon para ito ay buksan.
Kaya nga yung seryosong gustong magkaroon ng buhay na walang hanggan ay, dumarating sa pagkakataon na gusto rin niya itong saliksikin at lalo higit gusto niya itong matutunan. Kaya sa atin, once na nagkaroon tayo ng Biblia, dapat alam natin na ito'y may kapangyarihang makapagparunong sa atin o makapagbigay sa atin ng karunungan tungo sa ikaliligtas natin. At ang sabi nga, ang paraan ng pagliligtas ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So maraming pananampalataya ang tao, lahat ng halos ng tao ay nanampalataya. Pero hindi particular sa ating Panginoon. Minsan nanampalataya sila sa pangalan ng grupo o sa isang religious group instead doon sa ating Panginoon na siya nga makapagbibigay sa atin ng kaligtasan. Kaya nga kung tayo ay may kaligtasan na, tayo ay malamang natuto at lalo higit ay nakabasa tayo ng banal na kasulatan. Kaya nga sabi ni John dito sa 5 verse 39 ay sinasaliksik niyo ang banal na kasulatan sa pagkakala niyo diyon matatagpo ng buhay na walang hanggan. Ang mga kasulatang ito ang siyang magpapatotoo tungkol sa akin. So kung titingnan natin ang pagsaliksik ng banal na kasulatan, ang sabi rin, inaakala natin doon yung matatagpuan ng buhay na walang hanggan. Totoo po yun. At dito lang natin talaga matatagpuan ang kaligtasan, ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ang sabi ng Panginoon, ang kasulatang ding iyan ang magpapatotoo tungkol sa akin. So anong relationship ng Panginoon sa pagliligtas? So tandaan natin, kung makikilala natin ang Panginoon na siya yung anak ng Diyos, siya yung isinugo ng Diyos, at matututo tayo na sa pamamagitan ng banal na kasulatan, makikilala natin siya na siya pala yung magliligtas sa atin. Kaya nga sa pagsasaliksik natin ng banal na kasulatan, hindi lamang yung magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, kundi matuto tayo kung sino yung magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kaya marami pong mga kapatid natin, marami tayong mga kababayan, mahal sa buhay, wala silang pagkakataon para saliksikin itong banal na kasulatan na ito. Kaya nga sa pamamagitan ng maikling video na ito, makatulong tayo sa ating mga kapatid na walang panahon sa pagbubuklat, pero meron tayong Biblia, meron tayong audio, Bible, o meron tayong katulad nito na nagbabahagi sa atin paano tayo matututo para sa ikaliligtas natin. So katulad ng ginagawa natin, pwede natin itong pakinggan. So sabi nga rito, kung sinasaliksik natin ba ng kasulatan, intention natin ay makita natin kung paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At kung ang pagkakaroon natin ng buhay na walang hanggan ay hindi malinaw, obviously na hindi rin natin to kayang i-share sa iba para makinabang din yung ating mga kapatid, mga mahal sa buhay, mga kaibigan, o yung ating mga tinuturing na best friend o kasama sa trabaho. Hindi rin nila sila maliligtas kasi wala pong naghahatid ng mabuting balita sa kanila sa ikatututo para magkaroon ng kaligtasan. So una, kung makikilala natin ang Panginoon, na siya rin ang nagbibigay ng buhay sa atin, siya rin yung may kapangyarihan magbigay ng buhay. So tiyak na yung kaligtasan ay hindi natin mamimiss sa paglakad natin sa sanlibutan ito. Kaya lang minsan hindi natin pinahalagaan o wala tayong panahon dito. Kaya nga sa pagkakataong ito, marami ring nag-o-oppose sa banal na kasulatan. Sabi nila, gawa lang ito ng tao. At ang mga tao lang ang sumulat nito. So, okay lang po tayo doon sa bagay na yun. Kasi nga, totoo namang tao po ang sumulat nito. Kaya lamang, hindi ito ordinaryong tao. Wala sila sa ordinaryong kalalagayan nung sinulat nila ang mga nakatala dito. So, sabi nga ng banal na kasulatan, sa 2 Peter 1:21, ang sabi, ang lahat ng kasulati, ang lahat ng sumulat, ang sabi nga, ay kinasihan ng Diyos. So, ibig sabihin, ang
ang writers ng banal na kasulatan na ginamit ng Diyos para ito ay matala at pakinabangan natin. Ang sabi, under sila ng Espiritu ng Diyos kung bakit nila naisulat ito. At ang mga naisulat naman dito, yung mga binabasa nating mga salita, ang sabi sa 2 Timothy 3:16, ang sabi, kinasihan din niya yung mga nakatala dito. So meaning, kung merong sumulat at may nakatala sa Biblia, lahat ng ito ay ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kinasihan ito ng Espiritu ng Diyos na kung titingnan natin, merong katiyakan na yung ating nagiging reference sa pagkakaroon ng buhay na walang hanggan ay totoo dahil ito ay galing sa Diyos. Kaya nga sa atin, kung maghahanap pa tayo ng ibang aklat para nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, wala tayong ibang idea kung anong klaseng aklat yung hinahanap natin. Pero dito, sa Biblia, dito lang natin makikita yung instruction, yung sino magliligtas at sino-sino yung mga liligtas. So, natatandaan natin doon sa mga unang episode na ginawa ko, doon sa usapin na topic na salvation. So, nakita natin doon yung mga nire-required ng ating Diyos para tayo ay maligtas at nakita natin lahat yon sa banal na kasulatan. Kaya nga sa pagkakaroon natin ng pag-aaral, nakatitiyak tayo na ang banal na kasulatan ay napaka-reliable source na pwede nating pagtiwalaan para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kung meron tayong ibang babasahin, kahit magaganda yung sinusulat nila tulad ng purpose-driven life, katulad ng mga ibang mga manunulat. So magaganda yan, makakatulong yan sa ating pananampalataya o kalaguan, pero hindi natin makikita at hindi natin mababasa sa kanila yung paano ba tayo maliligtas. Kasi nga, kung ang sumulat ng mga ibang aklat nito ay hindi kinasihan din ng Diyos, may posibilidad din na pwede tayong maligaw kung hindi natin isasama yung banal na kasulatan. So mahalaga, ang first reference natin sa pagkakaroon ng buhay na walang hanggan ay ang banal na kasulatan. So therefore, pwede natin gamitin yung ibang mga books na existing ngayon, hindi para batayan, kundi para katulong lang sa paglago nating spiritual. So ang Biblia ay kumpleto na. Kaya nga kung meron pa tayong hahanaping ibang bagay para maniwala tayo kay Jesus na siya yung anak ng Diyos, so wag na nating hanapin kasi ito rin yung sinasabi ng Panginoon. Sa John 20 verse 30 to 31, sabi nga rito sa sulat ni Juan, sabi, marami pang himalang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad na hindi nakasulat sa aklat na ito. Ngunit ang nakasulat dito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalataya iyon ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. So nakita natin na ang mga ginawa ng Panginoon ay napakarami. At nasabi nga, kung titingnan natin sa John 21, sa mga huling bahagi, sabi doon, hindi ka magkakasya sa lahat ng aklat na mag-i-exist sa salimbutang ito. So sabi rito, marami kang ginawang himala ang Panginoon na saksiyan ng alagad na hindi nakasulat dito. Ibig sabihin, yung mga nakatala dito ay sapat na para maniwala tayo na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. So may relationship kasi ang pagkakaroon natin ng kaligtasan sa pagkilala natin kung sino yung magliligtas sa atin. At ito yung walang iba kundi ang Panginoon, yung Kristo, yung hinirang, yung pinili, yung anointed one, ang ibig sabihin para gawin yung pagliligtas. At sabi nga, at makilala rin natin hindi lamang siya ang Kristo, kundi siya yung anak ng Diyos. Kaya nga tayo, kung hindi tayo mananampalataya sa ating Panginoon na siya yung Kristo o siya yung anak ng Diyos, posibleng ma-jeopardize din o ma-compromise din yung ating pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi nga rito, sa pagsampalatayang iyon, magkakaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. So, ang Biblia napakalinaw ng pagtuturo sa atin. Sabi kanina sa unang verse natin, ang banal na kasulatan ang siyang magiging reference.
So, ang paraan para tayo maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at tinuro din sa atin kung kanino na tayo mananampalataya dito sa anak ng Diyos. Kaya nga, napaka-perfect ng instruction ng Panginoon. Kung makikita lang natin yung mga dapat nating gawin tulad ng sinasabi ng banal na kasulatan, tiyak na yung buhay na walang hanggan ay matatamo ng bawat isa, lalo higit yung mga taong matututo ng kanyang salita. Kaya nga sa pamamagitan ng pag-aaral natin, sa pamamagitan ng mga binabasa nating mga nakatala rito, kasi ito yung nagbibigay din sa atin ng karunungan. At nung si Paul ay nangaral, sabi nga ni Paul na sa Romans chapter 1 verse 16, sabi nga rito ni Paul, hindi ko kinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo, gayon din sa mga Grego. So hindi ro kinahihiya ni Paul ang magandang balita. So ano itong magandang balita na ito? Ito yung mga balitang makapagdudulot sa atin ng buhay na walang hanggan. Walang ibang magandang balita maliban sa magandang balitang iginawad ng Diyos sa atin na sa pamamagitan ng anak magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Kaya nga maliwanag yung purpose ng Panginoon sa pagparito niya. Una ay magligtas para makilala natin kung sino lamang yung magliligtas sa atin. Pangalawa, yung magkaroon tayo ng kapangyarihan din para ikwento ito sa iba. Kaya nga kung tayo ay magsasaliksik ng banal na kasulatan, marami tayong makikita ang mga verses patungkol sa ginawang pagliligtas ng ating Panginoon. Walang ibang magliligtas sa atin maliban sa ating Panginoon. Kaya nga kapag tayo ay naging instrumento ng Panginoon, number one na meron tayo yung kanyang salita na siyang magagamit natin para ipahayag ang ating Panginoon. At ang sabi, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Kaya nga kung tayo ay ikinahiya natin yung mabuting balita, parang ikinahiya din natin ang ating Panginoon. Doon sa last meeting na pinag-aralan natin sa John 12:47-48, sabi ng Panginoon, hindi ako naparito para humatol sa sino mang magtakwil sa akin at sa aking mga salita. May hahatol sa kanila sa huling araw ang mga salitang ipinahayag ko, ang siyang hahatol sa kanila sa huling araw. So kung i-deny pala natin ang Panginoon bilang anak ng Diyos, bilang Kristo o bilang Mesiyas, so posibleng hindi rin natin makamit yung buhay na walang hanggan kahit gaano tayo kabait, kahit gaano tayo kabuti, o kahit tayo ay perfect ang attendance every Sunday, kahit nagdadasal tayo lagi, kahit mahaba pa yung dasal natin, hindi pala tayo magkakaroon ng kaligtasan. Kasi ang instruction ng Panginoon dito sa atin, magkaroon tayo ng paninimpalataya sa anak ng Diyos. Kaya nga nire-repair tayo lagi ng banal na kasulatan doon sa tamang way, paano tayo matututo at paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi nga doon sa Acts chapter 4 verse 12, sabi doon, sa silong ng langit, walang iba, kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Sapagkat sa silong ng langit, kanyang pangalan lamang ay ibinigay ng Diyos na sukat ikaligtas ng tao. So, binanggit dito sa banal na kasulatan kung kanino lang tayo magkakaroon ng kaligtasan. Kaya nga, kung kay Jesucristo lamang natin matatagpuan ang kaligtasan, nakaisa ba natin ang ating Panginoon o natanggap ba natin ang ating Panginoon sa ating buhay para makamit natin yung pagkakaroon nito ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi rito, sapagkat walang ibang pangalan na ibinigay ang Diyos na sukat ikaligtas ng tao. Kaya kung meron pa tayong kilala at sinasampalataya ng iba maliban sa ating Panginoon para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, tayo ay nagkakamali at tayo ay wala sa tamang direksyon para makuha natin yung gantimpala sa sino mang mag-aaral ng salita ng Diyos. Ito yung buhay na walang hanggan.
Kaya kung merong binigay na ang Diyos sa atin na pangalan, so ito yung direktang itinuturo sa atin ng banal na kasulatan. So sa ibang denomination tulad ng, ibang, relihiyon, so hindi si Kristo ang kanilang, pinaniniwalaan. Merong iba silang pinaniniwalaan. Kaya nga sa atin, kung ang banal na kasulatan ay mami-miss natin sa ating buhay at ang goal natin din para magpakabuti, para gumawa ng maganda o tumulong sa kapwa o magdasal ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, hindi rin tayo magkakaroon nito. Kaya nga sa pamamagitan ng banal na kasulatan, we are directly ini-inform tayo ng banal na kasulatan kung sino at kanino tayo mananampalataya. Kaya nga kung tayo ay nakabasa na at nakaalam na ng mga bagay na dapat nating matutunan, definitely yung ating karunungan ay nagmula sa banal na kasulatan. So, kung meron ng kaligtasan tayo, madali ng ibahagi rin ito sa iba. Kaya nga doon sa sinabi ni Paul o ng mga alagad ni na Peter na kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. So, maniwala tayo sa kanila kasi nga sa pagkakataon na sila ay nakasama ng Panginoon, nasaksayan ng mga ito ang kung sino si Jesus, nakasama kasi nila ito at sila ay natuto rin sa ating Panginoon. Kaya nga doon sa mga nagkaroon ng kaligtasan dahil sa pangaral una ng mga apostol, napakarami nila. Kasi kung bakit sila ang mga apostol ang pinagtitiwalaan natin sa bagay na ito, kasi sila nga po yung nakausap ng ating Panginoon at sa kanila rin tinagubilin yung Great Commission upang magkaroon din ng mga tagapagturo o na merong matuto o merong ma-disciple para may magpahayag ng salita ng Diyos, yung mabuting balita na ikaliligtas ng sambahayan o ng lahat ng tao. Kaya nga sa pamamagitan din ng pag-aaral ng salita ng Diyos ay nakita natin na makakasiguro tayo na yung ibabahagi natin sa ating mga kapatid ay tiyak na mapapakinabangan nila. At pwede niyo namang suriin lahat yung ating pinag-uusapan, yung mga verse natin na binabasa. So makikita po natin dito yung sinasabi natin. At hindi lamang yung mga alagad ang nagsabi na kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Kahit ang Panginoon mismo, sinabi niya doon sa John 14:6. Sabi ng Panginoon, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makararating sa Ama nang hindi sa pamamagitan ko. So, kung hindi tayo naniniwala sa banal na kasulatan, hindi tayo naniniwala sa mga alagad, kay Paul at sa kina Peter, para ipakilala ang Panginoon, para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ito rin ang sinabi ng anak mismo ng Diyos. Sabi ng Panginoon, ako ang daan. Walang ibang way, walang ibang paraan maliban doon sa paraan ng Diyos ginawa ng ating Panginoon para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ano yung paraan ng Diyos na yan? Ano yung paraan ng Panginoon na yun? Kaya sinabi niya, I am the way. Ang Panginoon lamang ang may kapangyarihan na tumubos sa ating mga kasalanan. At yung langit ay laman niya ng mga taong makasalanan na tinubos ng ating Panginoon. Walang ibang dugo na pwedeng makatubos sa atin para tayo mapatawad sa kasalanan at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So, ang Panginoon lang, yung kanyang paraan lang ang siyang magiging daan natin para tayo ay makarating sa Ama, doon sa heaven o magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So, paniwalaan natin ang Panginoon kasi ang mga salita ng Panginoon ay nakatala lahat sa Biblia. Kaya nga kung ang Biblia ay kiniklaim natin na ito ay salita ng Diyos, tiyak na makukuha natin yung tamang reference para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga ang question sa atin talaga bang gusto natin magkaroon ng buhay na walang hanggan? So, therefore, isama natin sa ating daily routine yung pag-aaral, yung pagbabasa ng salita ng Diyos upang makita natin yung tamang example, tamang instruction kung paano tayo maliligtas at makilala din natin kung sino yung magliligtas sa atin. Kaya mahalaga na
binibigyan tayo dito ng pagkakataon ng Panginoon na makilala natin siya. Kaya nung sinabi niya, "I am the way," wala na tayong ibang, pipiliin pa. So, ibig sabihin hindi na tayo magdadalawang isip, kasi kung nilagay sa Biblia, puwede si ganitong magligtas, puwede si ganitong magligtas. So, maguguluhan tayo. Kaya nga ang Diyos ay napakabuti. Walang ibinigay ang Diyos na ibang pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas ang tao maliban sa ating Panginoon. Sabi niya, "Ako ang daan, wala ng iba." Kaya nga kung tayo mananalig ayon sa banal na kasulatan at, maniniwala tayo kay Kristo na siya kay Jesus na siya yung Kristo at siya'y anak ng Diyos, ang sabi, magkakaroon tayo ng buhay na mula sa Kanya. Pagdating sa issue ng truth o ng katotohanan, sabi rin ng Panginoon, "I am the truth." Kaya kung merong magtuturo sa atin regarding sa pagliligtas, regarding sa salvation, ito rin ang, ating magiging reference, ang Panginoon din. At ang sinabi ng Panginoon nga, kung natatandaan natin do'n sa Matthew 7:21, sabi ng Panginoon, "Hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit." Kaya sa pagkakataon na yun, maraming Hudyo ang nag-claim na sila din ay descendant ni Abraham. 'Pag sinabing descendant ni Abraham o mga Hudyo, sila yung chosen people ni God. Pero sabi ng Panginoon, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay kayong mga alagad ko. So, ibig sabihin, kung merong tayong dapat matutunan pala, ito yung truth about kung ano yung sinabi ng Panginoon, lalo higit sa pagpunta sa bahay ng kanyang Ama o magkaroon tayo ng pagkakataon sa langit. Walang ibang puwedeng magturo sa atin ng way para makarating ka doon sa buhay na walang hanggan, maliban sa ating Panginoon. Kaya nga kung si Jesus ang daan, siya pa rin yung katotohanan, definitely kailangan natin talaga ang Panginoon. At ang sabi nga kanina sa John 5:39, para makilala natin siya ng husto, ang sabi, saliksikin niyo ang banal na kasulatan at ito'y siyang magpapatuto tungkol sa kanya. Kaya kung marami tayong, ginagawa sa buhay, naging busy tayo sa maraming bagay, and yet na-miss natin yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Puwede nating ma-miss hindi lamang yung daan, mami-miss din natin yung kung ano ba yung totoo sa pagkakaroon ng buhay. At sabi ng Panginoon, "And the light." At sabi nga dun kanina sa binasa natin na sa John, chapter 20 verse 31, ang sabi niya, "Sa pagsampalatayang iyon ay magkakaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya." Kay Jesucristo lang natin matatagpuan ang buhay. Siya lang yung puwedeng magbigay sa atin ng buhay. Bilang isang anak ng Diyos, siya ay Diyos, may kapangyarihan siya sa ating magbigay ng buhay. Kaya nga kung tayo ay maniniwala sa ating Panginoon dahil nag-aral tayo ng salita ng Diyos, dahil pinahalaga natin ng Diyos ang Biblia. So, therefore, magkakaroon tayo ng pagkakataong, makarating sa buhay na walang hanggan. Ang sabi ng Panginoon, walang makararating sa Ama ng hindi sa pamamagitan ko. So, napakaganda nung binibigay sa ating lesson ng banal na kasulatan. Kaya 'pag ito na-miss natin, yung opportunity na mag-aral tayo ng salita ng Diyos, pagdating sa kabilang buhay, dito tayo mahihirapan. Kasi bago tayo umalis sa sanlibutan ito yung, instruction natin. Kaya nga kung merong magandang acronym ang Biblia, ito yung, best instruction before leaving the earth. Bago tayo mawala sa sanlibutan ito, meron tayong, pinakamahalagang instruction na puwede nating pagbatayan bago natin lisanin ang sanlibutan ito. At ang sabi nga sa Ecclesiastes 12:7, ang katawan nating lupa ay babalik sa lupa, pero ang ating espiritu ay babalik sa Diyos na siyang nagbigay nito. Sa pagbabalik natin sa ating Panginoon na nagbigay sa atin ng buhay, baka bigyan tayo ng exam regarding sa pagkakaroon ng buhay na walang hanggan at kung sino ang Panginoon. Kaya kung hindi tayo magkaroon tayo ng pag-aaral, na-miss natin yung banal na kasulatan sa buhay natin. So, posibleng hindi tayo makapasok sa kanyang kaharian. So, mga kapatid, so napakaganda ng benepisyo kapag nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Sa susunod na pag-aaral natin ay tingnan naman natin kung sino ba ang Diyos, paano ba natin siya makikilala. So, pag-usapan natin yung
creation. Kasi ang Diyos ay nagpakilala sa dalawang pagkakataon. Una, sa pamamagitan ng kanyang creation. Pangalawa, sa pamamagitan ng kanyang special revelation. Ito po yung salita ng Diyos. So hanggang sa muli, naway ang mga benepisyo ng ating naidudulot ng banal na kasulatan ay patuloy nating ma-experience. Kaya nga kung meron mga benefits na tayong pinag-usapan, so meron tayong 7 bagay na pinag-usapan natin at maraming pang iba, pero itong 7 ito mahalaga. Sabi nga, una sa naging benefits natin upang tayo maging marunong at maunawain, upang tayo maging mapalad, upang pakinggan ng Diyos ang ating panalangin sa Kanya, at upang magkaroon tayo ng lakas na tagumpay na humarap sa mga pagsubok, upang matuto tayo ng katwiran at maging handa sa lahat ng mabubuting gawa, upang maiwasan ang mahatulan at upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So, napakaganda ng purpose ng Biblia, ng benefits para tayo ay mag-aral nito. So, hopefully, na sa pamamagitan ng maikling video na ito, meron tayong natutunan. Nawa sa inyong pagpapala ng Panginoon at naway maluwalhati natin sama-sama ang ating Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng buhay at ng buhay na walang hanggan. Pagpalain po tayo ng Panginoon hanggang sa muli. God bless po sa ating lahat.